Huwag tayong masyadong lalayo dito sa susunod na topic. Pag-usapan pa rin natin ang mga topics may kinalaman sa Malacanang. Naroon ngayon and thank you sa ating News 5 correspondent Maricel Halili. Mase, magandang hapon sa iyo, Mase. Kasama si Diego, si Lourdes de Vera ito. Yes, magandang hapon, Lourdes and Diego. Narinig ko nga yung report ng ating kapatid na si Julie about the health condition of the president. Madagdag ko na rin doon, Lourdes and Diego. Kanina kasi we asked Undersecretary Claire Castro kung ano ba yung legal actions, kung meron man na plano itong Malacanang. Ang sinasabi nila, titingnan daw nila kasi for now, kailangan daw investigahan din ng NBI kung sino ba yung posibleng nagpakalat na to. Pero teka lang I'll just get the hybrid. Habang okay, nalaglag yung hybrid. Baka may nilalaro kang aso dyan, Mase, Hindi, wala. Wala si Oreo dito. Nandun sa bahay ng Pangulo si Oreo. Paano kaya naging Oreo yun? Wala namang itim Spotted, dun. wala? White lang? Kasi diba meron daw kinukwento ni PBBM, kaya siya naging Oreo kasi yung mata daw merong black. So parang yung kids niya decided to call him Oreo. Mata merong black? But you have to remember, sa Oreo, masarap yung white. Si Oreo is May white. point ka rin dyan. Diba? Ay, masarap siguro pag kumakamot sa tiyan mo. Ayan, yun ang Oreo. Ayun. Dapat si Tagpi pala pangalan niya. Boxer ba yan? Yung Mukhang kanyang pitbull aso. ba? Pitbull, oo. Oo, mabait yung mga pitbull. Huwag mo lang gutumin. Mase, bakit sinasabi ni Auntie Claire natin na part daw ng destabilization process itong pagpapakalat ng fake medical news? Oo nga, sinasabi nila, daw kasi, masyadong malicious yung pagpapakalat daw nitong documents. Kung balikan lang natin yung naging statement ng Malacanang yesterday, Lourdes and Diego. Kahapon kasi, tinatanong na rin natin si Yuse Castro if they have plans to release the medical bulletin of the president. But then, ang sinabi ni Yuse Castro, hindi nila nakikita yung necessity to release the medical bulletin kasi they don't think that the health condition of the president is that serious. Ang sinasabi nila, i-release ang medical bulletin kung seryoso yung kondisyong pangkalusugan ni PBBM. But if not, okay naman daw dahil nagbibigay sila ng health update every now and then. So nagulat tayo kasi kagabi may biglang kumalat na mga allegedly ay result daw ng parang CT scan ni PBBM showing na merong acute diverticulitis si PBBM na recommended daw for surgery consultation, na wala daw yung kanyang kaliwang kidney. But then eto lahat ng to pinabulaanan ng Malacanang. And sinasabi nga ni Yuse Claire at saka ni PCO Secretary Dave Gomez na peke masyado, malicious at hindi raw ito base doon sa medical examination ni PBBM. May idea ba sila na sino ang naglabas ng fake na ito? Dahil usually si Ate Claire, may idea yan For now, Diego, wala pa silang sinasabi kung sino yung posibleng nag-release nito. Ang nabanggit lang nila kanina ay tinitingnan na raw ng National Bureau of Investigation kung ano yung posibleng naging source nitong sinasabi nilang fake document, sino yung nag-amplify, sino yung nagpapakalat nitong mga maling information about the president. So, but definitely it's fake, it's not a leaked document. It's fake. Okay. Yun ang malinaw doon sa sinasabi ng PCO. Peki raw ito. Even yung St. Luke's Medical Center sa Quezon City, naglabas din sila ng statement saying na hindi sila nagre-release ng kahit na anong medical result ni PBBM because they respect the privacy of their patients. Nakausap ba yung miyembro ng press na nagtanong kay Auntie Claire natin na meron daw siyang info doon sa isang doktor sa St. Luke's? At ang tanong pa nga si Auntie Claire, doktor ba siya ng Pangulo? Ganun dapat yun doon. Makakakilala yon ng mga doktor doon sa St. Luke's at mukhang ipinapaliwanag sa kanya kung ano bang ibig sabihin ng diverticulitis. Okay. So, paano dumating sa hirit na hindi doktor ang ating Pangulo? Ano ba yung tanong before that? Kasi yun yung question na parang maglalabas ba tayo ng medical bulletin about the health condition of the president. Tapos ang sinasabi nga ni Yuse Claire na hindi kailangan because it's not serious. Kaya siya tinanong na, pero importante pa rin because yung medical bulletin will speak
'di ba, realistically about the health condition of the president. Hindi rin naman, tapos sinagot ni Yuse Castro na nagsasalita rin naman ng presidente tungkol sa kalusugan niya. Kaya siya sinagot na, pero hindi naman doktor ang Pangulo. Tapos sinagot ni Yuse Castro na, pero mas alam naman ni presidente kung ano yung nararamdaman niya. So parang ganun yung naging banter kahapon sa press briefing. Kaya masasabi nila, one of the primary drivers daw nitong sakit ni PBBM is stress daw. So, aside from yung mga nakaraan pahinga niya, do we foresee more pahinga for the president in the near future? Supposedly, magpapahinga siya ngayon. Ang hindi malinaw, Diego, kung kailan nga siya magpapakita sa public. Although meron siyang naka-line up na 3 events today, pero lahat ng 3 events na yan, kabilang na nga dyan yung farewell call ni US Ambassador Mary Kay, lahat yung 3 events na yan dito lang sa Malacanang. So wala pa siyang naka-line up na events outside Malacanang. Kahit sina Yuse Castro kanina, hindi pa rin masabi kung ano yung mga susunod na activities niya outside the palace. So mukhang si Presidente talaga yung nagde-decide kung ano yung pupuntahan niya for now. Depende sa nararamdaman niya. Mahirap na kasi ika nga ni Auntie Claire natin, hindi raw sanay ang tao na makita ang Pangulo natin na nagre-relax. Hindi pa nagre-relax since he took office Supposedly. Maawa ka naman sabi kasi, nga niya, Jay di ba, ko. nabobore na raw siya, kaya yung mga briefers niya, binasa na daw niya lahat, updated na daw siya. Aba? Okay, sige. Cambio na tayo sa isang ibang topic. Ilang buwan na nakalipas, wala pa rin yung hinahanap nating big fish daw. May statement ba ang palasyo rito? Ay, kahit tayo lagi rin nating ina-update yan, nasa na yung big fish dahil nga puro dilis yung nakikita natin. Pero ang sinasabi nila, pwede kasing yung big fish, ito yung naging preview statement pa ng Malacanang na sinasabi nila na kapag ka ibinangga natin yung laki ng mga nanakaw, for example, ng mga diskaya kumpara kay Napoles, di hamak na mas malaki ito. Pwedeng para sa iba, hindi sila big fish, pero malaki daw yung role na ginampanan nitong mga diskaya dito sa sinasabing anomaly sa flood control project. Pero kasi kanina dun sa press briefing, ang natanong, anong plano na dun sa Independent Commission for Infrastructure? Kasi di ba may lumalabas na balita na by Feb 1, baka i-abolish na, Yes. wala na yung ICI na yan. But unfortunately, up until now, naghihintay pa rin daw ng report si PBBM from ICI. Gaano pa ba kadami yung kailangan nilang itapusin, i-accomplish? Kaya wala pa ring decision up until now. Ang Pangulo kung anong plano dito sa ICI, kung diretso abolish na ba to, mag-a-appoint ba siya ng panibagong mga commissioners, we still don't know. Naka-wait and see mode pa rin tayo. Oo. Okay. Masi, magkakaroon ba ng ilang mga reshuffling sa cabinet? Kasi mukhang may statement na nilabas tungkol sa pananatili ng DOT Secretary na, Yes. na of course, figured in controversy a couple of weeks ago, no? Imbis na, kumbaga, yung magandang destinasyon ang i-feature ay mukha daw niya nilalagay sa cover ng magazine. Right. Kanina, tinanong din si Yuse Castro about it. Ang sabi ni Yuse Castro, trusted pa rin daw ni PBBM si Secretary Frasco ng Department of Tourism. As to dun sa reshuffle, wala silang binanggit kung talagang magkakaroon ng balasahan, pero alam naman natin ang kalakaran sa administrasyong ito. Mahilig sila sa gulatan pagdating sa balasahan. Tandaan natin, hindi tayo nagkaroon ng kahit na anong clue na biglang mawawala ang commissioner ng BIR na si Lumagi. Na-surprise na lang tayo na, wala na siya. O tandaan natin, si Secretary Manuel Bunoan, dininay pa niya natatanggalin siya sa DPWH, pero kinabukasan, napalitan na rin siya. Ganon din yung nangyari kay ES Lucas Bersamin. Nagkagulatan na rin tayo na, iba na pala yung executive secretary natin. So, makikita rin natin doon sa trend ng pagpapalit nila ng gabinete na biglaan yung mga nangyayari. Bagamat may mga lumalabas na information na magkakaroon ng reshuffle and all, hindi rin naman talaga agad nagbibigay ng kumpirmasyon ang Malacanang tungkol dyan, unless nangyari na. Sayang. Tatanong sana ako tungkol kay nakikipag-ugnayan daw ang gobyerno natin sa Swiss government. Pero nasa Sweden daw si Saldico. Ayun na nga kaya ang tanong kanina,
frustrated na rin ba si PBBM? Kasi ang initial na sinabi ng DILG, nandun lang sa isang gated community sa Portugal. Oo, Tapos diba? biglang ngayon, Sweden. nasa Sweden na pala, lumalabas doon sa i-file niya na document sa korte. Pero ang sinasabi ni Jose Castro kanina, hindi pa rin naman daw frustrated si PBBM kasi daw tiwala pa rin siya doon sa mga agencies na nag-handle ng investigation dito kay Zaldico, and he's still optimistic na they can bring home Zaldico and other fugitives within the year. So tingnan natin kung mangyayari nga yan. Ang tawag dyan, wala pa rin group chat. Walang GC sila. Walang group chat. Kasi diba, yung DLG Secretary nagsabi ng gated community sa Portugal. Eh. Oo. And all of a sudden, And he was supposed to go there, di ba? And try to deal with yung mediators, yung mga priests. ika nga abangers lang muna. Abangers lang muna tayo. Use his own words. Abangers. Masi, alam ko marami ka pang gustong sabihin na hindi mo pwedeng sabihin sa camera. Bulong mo na lang mamaya. Magbulungan na lang tayo mamaya pag nagkita tayo ang ating News 5 Palace correspondent Maricel Halili reporting to us live from Malacanang. Thank you, Mase.